kumukuha ng pamagat para, kumbaga sa debate, ay berbate. So, bring ye all the tithes. Yun po ating pag-usapan. Bring ye all the tithes. Dalhin ninyo ang mga ikasampung bahagi. Kasi ang ibig po sabihin ng tithes, alam niyo po, nakakatuwa po ang word niyan sa Hebrew. Yung malakay, pwede yung malaki. Kaya medyo nakakagimbal pag-usapan, malaki. Ngayon, yung tithes po, yan po'y galing sa salitang maasar. Kaya pala madaming asar dyan, ay maasar. Ay ibig sabihin po nila ay 10th part. Ikasampung bahagi, pero mapapansin po natin dito ay all the tithes. So, ibig sabihin, maraming ikasampung bahagi. Kasi doon sa 2 Chronicles, sa cross-reference, chapter 31, verse 4 and 5, may binanggit po diyan. Sa 2 Chronicles 31, verse 4 and 5. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priest. Kaya dalhin ang mga kaloob upang may makain sa bahay ng Diyos dahil yun ay portion of the priest. Ibig sabihin ay, kasi 12 tribes po sa Israel, 11 ay binigyan ng kanya-kanyang mga lupain at yung Levites lang ang pinamahala sa templo. So, paano mabubuhay ang Levites? Ano ang disenyo ng Diyos para makasurvive ang Levites? Nabubuhay sila through tithes and offering ng 11 tribes. Amen? So, ang mga manggagawa talaga ay nakadesign mabuhay sa tithes and offering. Kaya, sana maging sufficient ang church para wala nang sideline. At talagang mabuhay sa pananampalataya. Okay, ganito sabi, to give the portion of the priests and the Levites that they might be encouraged in the law. Nakaka-discourage din naman talagang mangaral na walang dating na support. Out of 11 tribes. Kaya, ikinaman ng people. Ano yan? Sabi dyan, and as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance. Yun, maganda doon, yung madaling mautusan. At nagdala ng sagana ng first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field. And the tithe of all things. And the tithe of all things. Kaya bring ye all the tithes. Kasi hindi lang pala isang klase ang pinagkukuhanan sa Israel ng tithes. As sabi dyan, and the tithe of all things brought they in abundantly. And concerning the children of Israel and Judah that dwelt in the cities of Judah. Then tuloy natin, they brought in the tithe of oxen. So meron silang tithes sa oxen and sheep and the tithe of holy things. So kung meron silang tithes sa mga baka, halimbawa kumita ng may 10 tupa, di may tithes din yun. Hindi lang. All the tithes. So ang idea natin, pag sinabing tithes, ikasampung bahagi. Ang ating sanay gawin ay sa ating pera. Kapag tayo ay may perang ibinigay sa atin ng Panginoon, pag sinabing 10% tithes, kung 100, wag mong gagalawin ang 10 piso. Hindi iyo yan. Sa Panginoon yan. Bring ye all the tithes. Amen? And then, wag mong gagalawin. Pag sinabing 10%, wag mong gagalawin. Yung iba nga, nagpa-practice na Pag nagbigay daw sa kanya ng polo, tatanungin niya yung price.
magkano ba ang long sleeve na ibinigay mo sa akin? Kaya daw niya tinatanong, kasi bigay yan sa akin, iti kung magkano ang price, ibibigyan ko ng tithes. Ay ang malupit, nagbigay ng, ng Montero. Ng brand new. Magkano Montero? Ay ba, nasa 2 million yata, ay malupit yan. 200,000. Hindi na itinanong. So, ang idea doon, bring ye all the tithes. Pag sinabing tithes, 10%. Baliwanag ko ba yan? Okay. Tithes ay maasar. Sana huwag kayong maasar. Ano ha? Yan ay Hebrew word ng tithes. Maasar. Pero pag ikaw ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos, maasar ka talaga. Pero pag ikaw ay believer, matutuwa ka. Amen? Actually, ang Book of Malakay, mga batid, may sagyang talagang tinatalakay, yung taloy-toy ng talakayin. Ang Malakay, meron lang chapter 4 yan. Kaya kung gusto nyo kayong makatapos ng maraming aklat, sasabihin ako sa inyo. Yung kumbaga, para kayong marami agad. Book of Jude. Book of Philemon. Book of James. Mamaudo yan. Wag Psalms. Wag din Numbers. So ito inaantok sa haba ng chapter sa Numbers. Ang taloy-toy po ng Malakay, kung ating ihiwag-hiwagin, just chapter 1, verse 2 hanggang 5, nandiyan yung love of God sa Israel. Kasi mas inibig niya si Jacob at kinamuhian niya si Esau. Ang Diyos ay hindi mahilig sa Esau. Sa Jacob, mahilig siya. Hindi siya mahilig sa Esau. Si Tina, mahilig sa Esau. Pag hinahanap namin wala yan, nag-iisaw yan. Hindi nga nakain ng gabi, ang dami namang isaw. Okay. So, andun yung election. May election talaga sa Bible. We cannot erase the word election in the Bible. Plenty of verses in the Bible, the word election and chosen. At yan ay hindi applicable lang sa bansa. In fact, saved talaga si Jacob. So, yung Romans chapter 9, hindi applicable lang sa bansa. Paniwala ko kung ibang bansa lang, kung si Jacob ay hindi ligtas. Ligtas si Jacob, kaya sabi din niya, hindi porque Israel ay binhi ni Abraham. So, merong chosen within the chosen nation. Okay. Yung taloy-toy nito ay the people's blemish, sacrifice, dishonor God. Yung chapter 1, verse 6 hanggang chapter 2 hanggang 9, ito naman ay pinag-usapan ay yung naghahandog ang mga sardote ng mga may kapansanan na hindi nalulugod ang Diyos. Actually, problema din dito ang mga saserdote kung inyong susunsunin. Supposed to be dapat ang mga priests ay example sa bansang Israel, naging stumbling block pa. Dahil hindi maayos ang buhay ng priest. So, yan ang nilalaman din dito ng Malakay. At ang isa pang nilalaman ng Malakay dyan sa chapter 2, verse 10 hanggang 16, ay yung the people dishonor God's institution of covenant marriage. Hindi ho nila pinagpapahalagahan yung itinayo ng Diyos, sinasagrado ng Diyos na pag-aasawahan. Kaya meron din doon ditong issue na yung ang Diyos ay galit na galit sa divorce. Ang Diyos ayaw niya sa bansang Israel. Ang kanyang patakaran, God hates divorce. Kaya dapat ang Pilipinas hindi nag-i-implement ng divorce. Actually, ang Diyos ay may magandang panuntunan sa Israel na pwedeng i-adapt ng lahat ng bansa. I-adapt lang ng bawat bansa ang magandang panuntunan ng Diyos sa Israel. Maganda ang bansa. Kaso lang, ang chosen nation talaga, ang may batas talagang ibinigay na matutuwid at magagandang batas nasa bansang Israel. Na, kaya malungkot na balita,
ay yung pagganamang mga pagano, yung pagganamang mga Gentiles ang makatupad, ay yung mismong binigyan, hindi. At ang sabi din ng Deuteronomy chapter 30 verse 6, tutuloyin ko inyong puso upang kayo makasunod 10 utos. Sabi sa Acts chapter 15, sabi ni Pedro, bit ganin yung binibigyan pamatok itong mga hintil, tayo nga binigyan hindi makatupad, yung pagganamang mga yan. So kaya, hindi sa Batista si Pedro. Ano? Okay, so, yan po ang nilalaman. At isa sa nilalaman pa dito ay yung, the people have robbed God by withholding their tithes. Dito tayo magdodwell. Kasi hindi natin papatulan ng lahat ng taloy-toy nito. Tayo abutin na siyam-siyam. Ano? Out of 6 points na flow ng chapter, ng whole book ng Malakay, dito lang po tayo sa point 5 magdwell. The people have robbed God by withholding their tithes. Then yung 6, para masama ko sa inyo, yung laman din, God intends to judge sinners and reward the faithful. So yun po yung laman, yun po yung taloy-toy. Kung kayo magbabasa ng Malakay, yun ay makatulong sa inyo yung outline na yan. Pero yung point 5, dun po tayo magdudwell. Kasi nandiyan po yung verse 10. Balikan nga natin ang verse 10. So, hindi ko, kumbaga binigay ko lang sa inyo yung background niya. Si Malakay po ay sinundan ni John the Baptist sa huling prophet sa Israel. Sa Old Testament. No? Actually, ang pangalang Malakay ay God's messenger. Salamat, hindi ho ako sa panahon katulad ni Malakay na nangangaral sa bansang Israel na talagang adobe ang puso. Mabibilang mo ang mga taong positibo. Lalo sa panahon ni Jeremiah. Salamat ang God is able, Baptist Church, hindi naman ganon. Amen? Hindi ba ganon? Alam mo, si Jeremiah ay namatay at namatay, walang konberte. Ang hirap mangaral sa mga taong paking. I don't have sa God is able Baptist Church, hindi naman ganon. Martinez lang. Ano? Pipit. Si Malakay ay sinundan ni John the Baptist na prophet. At siya, kumbaga, ang Diyos ay nananambitan sa bansang Israel within 400 years na walang positive response. Pambira, pag si Eric ay nanligaw sa loob ng 400 years at walang pumapandaw, ito na naman. Kundi, bumili na ng lubid. Ano? Okay. So, ang ating pamamalagi ang pag-aaral, mga kapatid, ayun nga, Malakay 3 verse 10. Bring ye all the tithes. Bless ho ba kayo sa talatang yan? Maganda ho ba ang talatang yan? Kayo may niniwalang yan ay salita ng Diyos? Ano? Ang salita ba ng Diyos ay tama? Yan ba ay nakakatulong? Yan ba ay dapat gawin? Ay salitang bring ye all the tithes, ibig sabihin, utos talaga yan. Utos sa Israel, pastor, hindi naman tayo Israel. Titingnan natin mamaya. No? Biga, pag tayo sa Israel lang. Pag sa church ay hindi na. Okay. So, una nating pansinin dito mga kapatid, lagi naman ganito tayo Bring ye all the tithes. Sino ba yung kausap dyan? So, number 1, primary address of tithing. Primary address of tithing. Kung papansin natin ang verse 3 ng chapter 3, ano sabi diyan? And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi. The sons of Levi. That pertains to 12 tribes. Yan po yung mga tao ng tabernakulo. Yan po yung mga priests. Maraming application dyan. Tayo ay priest. Spiritually. Pero ito, ang higit sa lahat, ako hiniwalang hindi lalayo ang chapter 1, verse 2. Sa kinakausap ng bring ye all the tithes.
Tingnan niyo po yan. I have loved you, saith the Lord. Mahal ba kayo ng Diyos? Minahal ba kayo ng Diyos? Ay di ang kinakausap ay yung minahal ng Diyos. Tama? Bagaman particularly, the principle of first interpretation, pagdating sa homiletics, literally, yan po Israel. Pero alam naman natin na hindi lang Israel ang minahal. Amen? I have loved you, saith the Lord. Yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Saith the Lord, yet I love Jacob. Di nga? Tinanggihan niya si Esau dahil ayaw ng Diyos ng Esau. Ang gusto niya ay Jacob. Election yan. Amen? Mahinirang talaga pa yun. Ano gagawin natin? Karapatan naman niya yun eh. Amen? Hindi natin pwedeng pagbawalan ng Diyos. Actually, mga kapatid, karapatan niya yun. Ikaw nga eh. Pagkarapatan mo kung ipagtigasan mo eh. Di ka? Pag ikay naging mayor, meron ka pinipiling kalsadang ipaayos at mayroong ayaw. Tama? Meron kang paboritong kapitan at mayroong ayaw. Lalo't yung hindi ka binuto. Tama? Ay, bigay mo siya yung mayor ay hindi mo mabiligan. Ba't naman bibiligan mo yung Diyos? Eh, gusto niya yan. Sino ka para? Asa tumutol ka, hindi naman mangyayari yung pagtutol mo eh. Sumuko ka na lang. Hindi ka giginhawa ng tutol sa Diyos. That is His sovereign right. Yan ang sinasabing, siya yung magpapalyok, tayo yung putik. Amen? Ang nasusunod ay hindi putik, kundi yung magpapalyok. Tama ba? So, ang kinakausap yan, mga kapatid, ay siyempre, literally, ay Hudyo. Mga minahal. Pero kayo ba yung hiniwala? Kayo minahal din ng Diyos. At kayo nahirang din ng Diyos. Na siyempre, sa unang paglalapat, ay hindi talaga atin yan. Pero by principle, kasama tayo doon. Kasi ultimo nga, sa bansa ng Diyos, hindi lahat, ano yun eh, kasi hindi binhi ni Abraham ay binhi ng Diyos, kundi ituturing kay Isaac. Merong binhi sa laman at merong binhi sa pananampalataya. Hindi lahat ng Hudyo, Israelites, ay binhi sa pananampalataya. Lahat ay binhi ni Abraham, pero iba yung binhi sa pananampalataya at binhi sa laman. Kaya meron laging mga remnant. Magbabasa kayo sa Bible. May mga remnant. May hinirang sa bansang hinirang. Merong tinuturing na pinili bilang bansa, pero merong pinili para maging anak. Okay. I believe with all my heart, ang kinakausap na bringing all the tithes is Jacob, the Israelites. Kunin natin yung prinsipyong tayo'y minahal. Tayo'y hinirang. Tanin nyo ha, yan po'y address sa believers. Actually mga kapatid, yung iba, masyadong, yan ikang tithes, yan ay wala na tayo dyan dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan. At ulit ito mga kapatid, ang address nito ay believers. Believers before 10 Commandments. Actually, hindi ho yan ang tithing ay hindi nagsimula sa Levitical system lang. Nung ibigay ang 10 utos. Tingnan niyo po ang Genesis chapter 14 verse 20. Genesis 14:20. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and He gave him tithes of all. Kanino ba ibinigay ang kautusan? Sa anong panahon? Kailang panahon ibinigay ang kautusan?
10 utos. Wala pa yan kay Eva. Wala pa yan kay Adan. Wala pa yan kay Noah. Wala pa yan kay Enoch. Wala pa yan kay Abraham. Wala pa yan kay Isaac. Wala pa yan kay Jacob. Pero si Abraham, wala pa si Moises na binigyan ng Diyos ng 10 utos. Nag-tithes na. Are you with me? Kaya wag mo sasabihin, yan ikang pagtatay sa isa, sa ilalim ng kautusan, wala pa nga sa pangutos nagtatay na si Abraham. So, ibig sabihin, bring ye all the tithes, paiiralin natin ang prinsipyo, kung particular na Israel lang, hindi pa pinapanganak si Jacob. Pero si Abraham, nagtatithes na. Amen? Kaya mga kapatid, bring you all the tithes kasi pag mananampalataya ka talaga, magta-tithes ka. Amen. Ako iniwala, ang pagbibigay talaga hindi yan pinipilit. Dahil pag anak ka ng Diyos, hindi ka na kailangang pilitin. Tama? Opo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay hindi mananampalataya, not like Abraham, takpan mo na ang tainga mo. Hindi ito iyo. Hindi ito iyo. Huwag kang baliwalaan mo itong pinapakinggan mo dahil hindi naman ito iyo eh. Ano? Ito'y sa tipo ni Abraham. Sa tipo ng mga panahon ni Malakay ng Israel. Kasi hindi naman lahat apostate during the Malakay. Kung papansinin natin diyan, hindi ko na naibigay, may mga ayos din sa panahon niya. May mga ayos. Kaya meron siyang i-reward sa righteous, sa faithful, at saka ipapanis doon sa hindi. So, anong puntos natin? Exempted ka pagdating po sa giving ng tinatawag na tithes if you're not believer. Amen? So, please, huwag kang ma-offend. Hindi ka naman namin isinasama. Ano? Tama? Maliwanag ko ba? Kapag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka mananampalataya ng Diyos, hindi ka tiyak na palangit, hindi ka membro ng God Disabled Baptist Church, may karapatan kang takpan ng tenga mo. Pero kung anak ka ng Diyos, hindi ka na kailangan pilitin pa. Tama? Tama ba? Actually, mga kapatid, lahat na nagbibigay sa Diyos ay willing. At yun ang gusto ng Diyos, nagbibigay ng masaya. Para sundutin pa natin, sa 28 verse 22. 28 verse 22. And the stone, which I have set for a pillar, shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Maging sa Isaac, nagpractice niyan. So, si Abraham, si Isaac, si Jacob, wala pa yung 10 Commandments, wala pa yung Levitical system, may giving na. Kaya nung tayo'y wala na sa kutusan, hindi ibig sabihin na wala ang tithes, na wala ang Sabat. Pero ang tithes ay hindi. Kasi wala sa loob, wala pa ang tithes, practice na ang tithes. Wala pa ang 10 Commandments, practice na ang tithes. Maliwanag mo ba? Okay, pero yung Sabat, nasa 10 utos yan. At yung mga mananampalataya, wala na sila ng utusan, hindi na tayo nagsasabat. Kasi ang Sabat natin ay God's Sabat. Ano ba ang God's Sabat? Yun huy walang linggo. Yun ay eternal rest. Okay. Kaya yung Genesis chapter 2, hindi po yun Sabado. God's Sabat yun. Kasi bakit? Kung ikaw ay magiging extreme na yun sa tao, halimbawa, ginawa sa tao, ikapitong araw. Okay. Pang ilang araw ba nilikha si Adan at si Eva? Pang-anim. Kung siya nagsabat ng that time na yon, hindi ikapito yun. Isang araw lang yon. Tama ba? Kakaintindihan ba tayo? Ang seventh day, ikapitong araw. Pang ilang araw nilikha si Adan at si Eva?
Ngayon, kung sa chapter 2, verse 2, ay Sabat na pala yun. Sabado daw. Sabado. Ay nagsabat ba si Adan doon? Si Eva? Hindi. Ay kasi pang 2 araw lang yun eh. Nagkakaintindihan ba tayo? parang, pag nalaho ka ng doktrina, nag-iiba na eh. Hindi ka? Kung extreme talagang 7th day yan, ay 2 days lang kalili, kapit magsasabat ka na. Naintindihan nyo ba yan? Dapat bibilang ka pa ng mga araw. Bakit? Ay 2 araw ipapangilin. Hindi. Kasi yun ay God's Sabbath. And Christ is our Sabbath. Come unto me and I will give you rest. So, and these stones, ano ito yung practices? Okay, tingnan po naman natin. So, primary address of tithing, believers before 10 commandments. Believers po. Believers ang tinutukoy dyan. Dahil si Jacob, believers yun eh. Tama ba? Kayo ba'y believers? Okay. Not only believers before 10 commandments, then also believers under 10 commandments. Yan ang Malakay 3 verse 10, kasama na yan. And then, believers under grace. Our New Testament. Sa New Testament ba, tinuro din ang tithing? Eh kung ayaw nyo ng tithing, eh dito tayo pumunta sa Acts chapter 2 verse 44 and 45. Ayaw mo ng tithes, eh di kayo magbili ng bukid. Tisod ka na sa tithes. Eh paano? Eh di ginawa nila yan. At ipinagbili nila ang kanilang pag-aari. Ay mas matindi sa New Testament. Pero ano, Matthew 23:23. Bagaman saklaw pa rin ay Hudyo, pero part ng New Testament. Ang context. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ang naging problema lang ikas ng mga Hudyo, mas hina-highlight ninyo yung mga, kumbaga, minor. Pero yung dapat mahalaga ay hindi nyo ginagawa. Pero hindi naman sinabing, iwanan ninyo yung mga minor. Ano yan? Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe. Man, hindi mo pinagbawal ang tithes eh. Sa pangungusap na yan. Para pagtibayin pa, Matthew 21:21. Ano sabi ng Matthew 21:21? Jesus answered, said unto them, verily I say unto you, hindi yan. Matthew 21:21. Sabi doon, ay bigay kay Cesar ang kay Cesar. 22:21. Pakitingin. Ano sabi ng Matthew 22:21? They said unto him, Caesar's. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Pag sa government, merong tax. Amen? Ay may value added pa nga. So, pagka buwis sa buwis, pero ikapo sa ikapo. Amen? Sabi ng Panginoon sa mismo, ibigay yung kay Cesar, ang kay Cesar, at sa Diyos yung sa Diyos. Kung nagbubuwis ka, edi magbuwis ka rin sa Diyos. Amen? Sa bibig mismo ng Panginoon yan, hindi pinagbawal ng Diyos ang magbigay ng 10%. Are you with me? So, pero, ang atin talagang mas kinakausap ay yung mga mananampalataya. Kasi yun naman ang primary address eh. Kasi mahirap naman kausapin yung mga hindi ligtas. Mahirap pasundin yung mga hindi ligtas.
Ay, nakakapagtaka nga eh. Mayroong mga ligtas na nagtatights eh. Tama? Hindi, mas lalong dapat tayo. Kayo ba'y nagtatights? Kahina. Kayo ba'y nagtatights? Baka mas marami ang inyong nagagastos diya sa kapitbahay. Amen? Baka mas nayaman yun. Ano? Kaysa dito, mayroon akong nabasa bet baga pagka ang 500, liit na liit sa mall. Bipag sa simbahan, laking-laki. Na? Tama. Napakaliit na ka ng 500 sa mall. Ay pagdating sa simbahan, kalaki naman ito. Ang lungkot, di ka? Sala. Pero kay Kristiyanong ayos, dapat tayo ayos. Amen. Ako'y gusto ko nang bumait. Amen. Dapat magbigay tayo. Actually, 10% ay binibigay lang niya yung kanyang bahagi sa kanya. Hindi pa yun mula sa atin. Kanya talaga yun. Sa totoo naman, lahat naman ay kanya. Tama ba? Alam mo, wag ho kayo matakot dito. Kaya tayo hindi pagpalain, may pangako dyan eh. Tayo niwala, ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang pangako. Kaya tayo hindi, kita ng Diyos tayo eh. Hindi natin pwedeng takasan ng Diyos eh. Hindi natin pwedeng taguan ng Diyos eh. Kita niya tayo. Kung talagang tayo tapat. At alam niyo ba, ang pagpapala ay hindi lagi sa pera. Ang pagpapala ay hindi lagi sa bagbagay na nakikita. Ang pagpapala ay kinalapit sa Diyos, higit sa lahat. At saka, ang pagpapala, yung ikaw ay tiwasay. Ikaw ay payapang nagagampanan mo ang kalooban ng Diyos. At hindi naman ang Diyos nagkakahit ng mga bagay na material. Pero iba na yung pinagpalang material na ikay masaya mo ng espiritual. Maraming tao ay nasa kanya ng lahat ay kumahub pa eh. Di ka? Kumahub pa. Okay. Pandalwa, not only primary address of tithing, pandalwa yung problems, why not tithing? Problems, why not tithing? May problema eh. Kasi ninanakawan tingnan niyo, verse 7. Verse 7. Kasi yung salitang verse 7, return unto me, may problema talaga. Mahirap talagang mag-tithes ng malayo sa Diyos. Kahit believer ka na. Even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me. Amen? Even from the days of your fathers, yung mga sinauna, mga magulang ng Israel, kayo lumayo na sa pagsunod sa aking mga iniutos. Hindi nyo iningatan yon. Manumbalik kayo. May problema eh kung bakit mayroong... Sige, tuloy natin. May baga pababalikin pa kung walang problema. Baga tinatawagan ng Diyos na sila'y manumbalik kung sila'y malapit. And have not kept them, return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we? Ano yun? Return. Verse 8. Will a man rob God? Yeah, you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? Not only in tithes, but in offerings. Amen? Ang bansang Israel ay bansang pinanunumbalik ng Diyos dahil hindi nagsasagawa ng ipinagagawa ng Diyos. Isa na yang ninanakaw yung dapat ay sa Diyos. Mabigat ang kaso na magnakaw sa tao. Gano'n kayang kabigat na kaso yung nakawan mo mismo yung Diyos? Tama? Amen o ba?
Mga workers ba natin nagtatites? Hindi bagay ang workers sa hindi giver. Hindi ka pwedeng workers na hindi ka giver. Amen? Binigay mo nga ang buhay mo, yung pagka namang pera hindi natin may bigay, di ka? So, may problem dyan eh. At tuloy natin, verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Ay mga kapatid, sinusumpa pala ang magnanakaw. Even this whole nation. Kaya paano kang pagpapalain kung ikaw nga ay galit sa iyong Diyos dahil hindi ka nagtatites? Ang Diyos pala ay galit sa hindi nagtatites. Amen? Hindi po ako naniniwalang sa Israel lang yan. Basta believers. Lalo kahit unbelievers, galit din ng Diyos, lalo na. Kaya mga kapatid, ako naniniwala yung mga bagyo, naniningil din ng Diyos yan. Yung mga salot na dumarating sa ating bansa, ay paniningil din ng Diyos sa hindi pagsasabalik ng dapat sa Diyos. Ay di lalo kung anak ka ng Diyos. Amen? Problems, why not tithing? Ano ba sabi pa ng verse 10? Okay, ano ba yung problem dyan? Ano bang meron? Kasi kung babalik natin ang verse 2 hanggang 4, but who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? First like a refiner's fire, and like fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi. Mga kapatid, mahirap po talaga, problema ho talaga ang buhay na hindi ayos. Kasi bago natin makita yung verse 7 hanggang 10 regarding to tithes, may root na problem, why not tithing? Are you with me? And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi. Maging ang mga saserdote, dapat pinupurify tayo mga pastor, tayo mga workers, dapat tayo nagpapalinis din lagi. Hindi porke pastor, ayos lagi. Hindi porke workers, preacher, ayos lagi. Tayo nga minsan ang mas nakakatakot, simple tayo magdala, professional na. Diba? Mas nakakatakot nga yan. And he shall purify the sons of Levi. So, akin lang binubulay ito. May kaugnayan niya sa 7 hanggang 10, ye rob God. Mga kapatid, hindi ho madaling gumawa ng mga kasalanan pa kung talaga ang buhay ay hindi pure. Amen? Bagaman, isa ring problema yung hindi tithing, nagtatize. Pero, ay naman yan kanya-kanyang epekto. Kapag hindi ka nagtatize, naapektuhan ang iyong ibang gawain. Pero kapag ikaw na may ginagawang kasalanan, naapektuhan din ang tithing. Tama ba? Pero pag maayos ka, maganda ang gawain. Ang magandang gawain, nakakapagpaayos din. So kapag tayo nabubuhay na hindi pure, mahirap mag-tithes. Are you with me? So based on that verse, we can judge through that verse na hindi nagtatize ay hindi pure. Are you with me? Hindi nabubuhay ng banal. Tama ba? Alam natin ang kaso dyan. Kasi chapter 1 pa lang, bumabanat ni si Malakay. Dahil sa mga hindi tamang paghahandog. Ang daming banat dyan. Masakit basahin niya Malakay. Hindi pinatawad pati mga priest. Yan ang mga preacher. Walang pinapatawad. Wala kami sasalitain kung ando yung sinasabi ng Diyos. Okay? Ano pa? Sa impurities. Alam din natin dito sa chapter 2, verse 10 hanggang 12. Tingnan nyo po. Siyempre, impurities din po ito. 2, verse 10 to 12. Ano sabi diyan? Pakitagalog nga natin. Binasa ko rin sa English, hindi ko masyadong makuha.
Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilapastangan ng tipan ng ating mga magulang? Ano pa? Verse 11. Ang Huday gumawa ng paglililo at ang kasuklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuaryo ng Panginoon na kanyang inibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Inihiwalay ng Panginoon ng taong gumawa nito, ang gumigising at ang sumasagot mula sa mga tulda ng Jacob at ang naghahandog ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, yun palang paghahandog talagang apektado ng maling ginagawa. Sa bansang Israel ay rampant din po yung tinatawag na immorality, adultery. Ayaw talaga ng Diyos ng adultery. Bawal yan 10 utos. Yung pangalo niya. At ang bansang Israel, kung bakit apektado ang tithes, may kanyang buhay. Ang sinususan lahat natin, why not nirarab? Talagang nakakanakaw ng kasiglahan ang kasalanan. Tama ba? Nakapag-aalis ng kasiglahan ang kasalanan. Isa sa hugot na dahilan kaya pinupurify ng Panginoon, mayroong problema din sa marriages. Mixed marriages with pagan neighbors. Sa totoo na, mga kapatid, ikaw, young people, dalaga pang iyong ina, binata pa yung ama, kinasal, tinuturo ka ng verse sa tiyan ng iyong ina. Pinarinig nagi ay John 8:44, Ephesians chapter 2, 1-3, Revelation 21 verse 8, and 20 verse 10, tapos Malakay 3 verse 10. Busog na busog ka na sa tiyan ng iyong inay. Tama? Tapos lumaki sa toddlers, sa graders, sa young people, gumarduate. Naku po, nung lumaki na yung magkaninapaibig sa unbeliever, amen, ay pogi. Maganda. Alam mo, kapag ikaw ay nadala at narahuyo ng mundo, dala ang tithes. Amen? Hindi lang yan. Bagaman, kasi yun, doon tayo nakalagi. Isa sa apektado ay tithes. Amen. Hindi ko kalooban talaga ng Diyos kapag anak ka ng Diyos, unbeliever ang mapapangasawa mo. Tama? Unbeliever ang girlfriend mo. Unbeliever ang boyfriend mo. Panalangin natin na sana'y wag na kung yun din. Magtatrabaho na lang ako. Magpapagamit na lang ako. Kaysa merong hindi kalooban ng Diyos. May mga hindi nagtatides kasi may problema nga sa pamilya eh. Yung iba naman, parehong believers, pero kapag ang pamilya ay hindi ayos, damay din ang tithes. Niwala ba kayo doon? Kaya maganda yung asawang lalaki at asawang babae parehong giver. Na kahit may problema, wag mong gagalawin yan sa Panginoon yan. Tama ba? Hindi lang po ang problema yan. Meron ding problemang, yun nga, sa 1:6-14, andun po yung problema nag-i-exist na ang baba ng tingin sa Diyos, na nagre-reflect ng mababang pagkatao. Sapagkat kung maghandog sa Diyos, kung alin yung reject. Amen? So, madalas sabi, may mga hugot kung bakit nirarab at hindi nagtatides. Hindi ayos ang buhay. Ito na lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kapag hindi ka nagtatides, huwag ka ng mga tuwiran ng maraming pangatwiran. Alam sa totoo na hindi hadlang ang kahirapan
para hindi makapagbigay. Dahil sa Bible, kalimitan ng giver dyan mahihirap. Basahin niyo ang Bible. Ang sikat na sikat at pinagpala, yung makikita ninyo sa Bible, Old Testament, New Testament, kung alin yung mahihirap silang giver. Amen? Kasi hindi naman hadlang ang kahirapan. Ang hadlang yung hindi pure. Ganong kahirap ng Macedonian? In great trial of affliction. Great trial of affliction. Sila'y hirap na hirap. Pero sila'y sumasagana sa pagbibigay. Ibig sabihin, hindi problema talagang kahirapan. Ang problema ay kapag may problema ang puso. Kapag ang Diyos ay hindi natin priority, yan ang problema. Amen? Sana tayo ay yumaman sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan natin. Amen? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Hindi tayo pwedeng maging wiser than God. Are you with me? Ang Diyos ay hindi mo uunahin noon. Siya'y uunahin pa rin ngayon. Amen? Ang Matthew 6:33 ay hindi pang noon lang. Ito'y pang ngayon din. Walang panahon na ang Diyos ay ihuhuli natin. Amen. Sana po mga kapatid, nagbibigay talaga tayo ng tithes. Tithes pa lang yan. Ewan ko anong sunod, first fruits yata. Lahat ba dito, walang batingil na budhe? Nagtatayos talaga. Mga estudyante natin, nagtatayos ba kayo? Mga YS natin, nagtatayos ba kayo? Kaya ba'y hindi napalya? Bagaw natin palyahin. Amen? Kaya maganda din yan, huwag kang magplano ng ibang gagastusan kung maapektuhan nyo sa Panginoon. Huwag kang humigit sa iyong kaya pagdating sa budgeting. Tama. Walang masamang bumili ng cellphone basta hindi apektado ang budget ng sa Panginoon. Tama ba? Walang masamang bumili ng magandang long sleeve basta hindi apektado yung budget ng sa Panginoon. Walang masamang mamatay yung isang baboy basta wag yung sa Panginoon. Hindi ka? Amen. Mahira kayo kung kalin yung namatay yun sa Panginoon. Amen ba? Well, kung tayo mananampalataya, nagkakaintindihan na tayo. Mahirap lang naman kausapin hindi mananampalataya. Please lang. Ano ho? Kasi mga kapatid, malaking bagay ang tithing sa gawain ng Panginoon. Balikan natin ang Malakay, chapter 3, verse 10. Malakay. Sa aming mga nanonood, diyan ay inuulit namin, ito po'y usaping pang God is Able Baptist Church. Mga ligtas na membro ng God is Able Baptist Church. So, di magandang kayo nakakapakinig dito. At ako ngayon natutuwa eh. Meron pa naman tayo hindi pa membro dito ay nagbibigay ng weekly. 1,000, 2,000, 3,000 weekly yun. Oh, eh, dahil pa yung... At saka mga kapatid, hindi yan pasigalbuhan. Alam mo mga kapatid, ang Diyos ay matalino. Alam niya na hindi pwede magpantay ang mayaman at mahirap pagdating sa giving. Hindi. Abay, ang mayaman ay ang laki ng pera, ay ang mahirap ay gatinga. Paano sila magpapantay? Pwede sila magpantay. Kaya nga ang pinaiiral ay 10%. Amen? Pwede magpantay yung malaki ang sweldo at yung maliit lang ang sweldo. Bakit? Parihong 10% lang ang hinihingi. Hindi amount. Percentage. Amen?
Oh, ang nabigay kay para 5 piso, ang pera ko naman talaga ay 50 pesos Oh, ang AI na ibigay may 10,000, pero ang kinikita mo pala may 300,000. Magnanakaw ka. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Amen. Dapat tapat. Kaya nga awitin ng choir. Magpakalakas ka at magpakatapang dahil hindi niya tayo iiwan. Mga kapatid, huwag tayong maduwag sumunod sa Diyos. Pag sa Diyos yan, ibigay mo. Halimbawa, wala kang almusal na ko kami ngayon nagpapasting pa. At magsakripisyo ka ng wala kang almusal na ibigay mo lang yun sa Panginoon. At ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay hindi lang magaling mag-notice sa ating mga mali, nano-notice din niya ang ating mga pagtatapat. Dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig. Saan sa kamalig? Ay, siyempre, sa sanctuary yan. Anong yayunin? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Kaya malaking tulong ang tithing sa bahay ng Panginoon. Asa nakatira sa bahay ng Panginoon. Tama ba? Kaya may masaya. Kalahin mo, Wednesday, naka-aircon din tayo. Ano kang sauce ng JIBC? Naka-aircon din tayo. Ano kung bakit meron yan? May nagtatights. Kaya pag tayo mag-aircon kung walang tights, ibig sabihin, nagagamit talaga sa bahay ng Diyos yan. Ay tayo naka-tiles. Kaya ba'y masayang tayo naka-tiles? Tayo may magandang ceiling. Amen? May magandang kortina. May magandang pulpit. Biyaya ng Diyos ang ating simbahan Hindi man pagalingan, pero hindi nahuli. Bakit? May mga nagbibigay. Tama? Kaya nga, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So, hindi lang pagkain, kundi pagmintina ng bahay. Aba, mga kapatid, ang ating sasakyan ay ilan yan? 6. Nagtaka nga yung ating kaibayo din nag-iba na ng pangalan, di na baptist. Baptist na. Minsan tinanong, kung talaga nga daw hindi nagpapabayad tayo doon sa nasakay, sila'y taka talagang libre yan. Aba, nalulula pala sila sa ganong ministry. Palibasa, sanay niya lahat ng kilo sa business. Tayo free lahat. Amen? Ilan yan? Ay, hindi naman gugulong yan nang walang gasolina. Isa nga sa malaki na ating kagastusan ay sa ating vehicle. Ayun pang kuryente natin. Minimum yata ay 10,000. Kulahin mo yan. Minimum 10,000. Amen? Ay tayo nga nag-aircon, baka naman gag-aircon ka na, hindi ka naman nagtatights. Amen. Malaking tulong po ang tithing. Purihin natin ang Diyos sa mga nagtatapat sa tithes. Palakpakan natin sila. At ayon sa aking ulat sa akin ni Des, bless na bless siya. Kasi marami sa inyo talagang nagsisikap, hindi mayaman. Kahit mga young people, nakakarating sa akin. Pastor, nakakatuwa. Bakit tayo minsan may magatong giving? Walang dumating na malaki, kundi lahat nagsisikap, kahit maliit. Nakakatuwa. Kaya naman, nakakakonsensyang basta mo lang gagamitin yan. Kasi kung saan pang bunganga ng ahas kinukuha. Kaya tayo, bahagi naman yung magtipitin tayo sa kaya nating pagtitipid na kayang gawin. Kaya sa akin, masakit sa aking mata, yung nababaho na kanin, tapos napapanis. Kung kaya niyong mangain ng panis, kainin niyo na rin. Totoo na. Nakakahiya yan. Nung kami bata, huwag kang busong. Hindi biro yung kanin na napapanis. Minsan, aso pa'y hindi kumain. Kaya mga kapatid, huwag natin, lalo dito sa mga nakatira sa simbahan, huwag kayong mga tete arts kumain.
Amen? Minsan pag nakita kong tutong, ang tigas, hindi kinain, ako na nakain. Bet nyo, kayo tinutong nyo tapos hindi nyo kakainin. Walang te-arts. Amen? Pag nasa gawain ka ng Diyos, hanggat hindi nakakamatay, kainin mo. Amen? Ibang hinakain ng bangkalang. Oo, ibang hinakain ng sawa. Ay, ako'y sa bahaw na. Magbabahaw na ako kaysa sa gayan. Ang akin lang punto, mga kapatid, nagkakaintindihan tayo. Nakakaya sa mga membro walay di wala, pero nagsisikap pagbigay, tayo namang naandi na busayak. May nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Kaya ang bilin ko lagi, ang CR, huwag iiwanang buhay ang ilaw. Kahit sa mga kwarto ng lalaki, kahit saan dito. Bakit? Abay, magtipid tayo. Sa kaya nating magtipid, gawin natin. Ngayon, kung tayo kitipid na yung malaki pa rin, wala tayong magagawa. But my point is this, malaking tulong ang giving. Amen. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng yung appreciation ng membro? Wala naman dyan sa ibang churches. Bakit? Ako, kita ko yung inyong sikap. Ba't binibigyan yung mga pastor, mga workers? Dapat kahit mang maliit, mabalikan din ang mga membro. Kaya tayo nagkaroon ng program, ano nga program yon? Church Sunday. Nagagawa po ba natin yon? Nagagawa pa rin. Okay, ano pa? Doon sa Nehemiah 13 verse 10 hanggang 12. Tingnan niyo po. Nehemiah chapter 10. 13 verse 10 hanggang 12. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi. Hindi pala yan. Nehemiah na tayo. Nehemiah. 13 verse 10. Tingnan niyo po. At nahalata ko, magaling maghalata si Nehemiah. Alam pagka pastor talaga, leader, magaling maghalata. Siguro madating magsusugal din yan. At nahalata ko na mga bahagi ng mga Levita ay hindi, yung mga portion, yung pang sa Levita ay hindi nabigay sa kanila. Natupad ang mga Levita at ang mga awit na nagsisigawa ng gawain ay nangagsitakas bawat isa sa kani-kanyang bukid. Yan. Bakit? Hindi na ibibigay yung kanilang bahagi. Ano ba yung bahagi ng mga manggagawa? Tithes. Amen? Wag natin pababayaan ang ating mga workers, mga lingkod. Iniwan nila yung lahat para lamang maglingkod sa Diyos. At ang bahagi namin ay ang tithes and offering. Wag sanang magbukid na dahil wala nang nadating na tithes. Amen? Di kawawa lalo si Tess. Ano nga yan nadapa na yan. Ano? Alam niyo, pag ang nadapa ay si Jane, talbog. Pero pag ang nadapa ay si Des, parang martilyo. Tok! Ay bakit? Di, alam niyo na yun. Amen? Salamat na lang, ating mga magagawa, may PhilHealth na. Ang iba ba, may SSS din? Yung ibang mga pastor, parang against yan eh. Walang dapat yan. Bakit? Pag nagkasakit, saan pa tayo kukuha? Di kagaling sila ay matutulungan na. Basta tunay na workers. Kaya bang mga workers ito tunay? Yung iniisip na ilayo, ilapit nyo na. Amen? Ang sino mang humawak ng araro ay wag nang palingon-lingon sa likuran, kundi magbukid na. Verse 11. Anong verse 11? Ano sabi dyan? Nang magkagay, nakipagtalo ako sa mga pinuno. At sinabi ko, bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos? Talagang paglingkod ng Diyos, mahal ang bahay ng Diyos. At pinisan ko sila at inilagay sa kanilang kalagayan. Ibinalik yung mga sardote. Nang magkagay, dinala ng buong Huda ang ikasampung bahagi ng trigo. Yan, may alak pa. At ng langis sa mga ingatang yaman. Kaya kasi ang mga manggagawa ay nagbukid na uli, napabayaan yung dapat ibigay yung mga tithes and offering. Huwag nating hayaan na mga manggagawa
ay bumalik na uli sa paghahanap buhay dahil napababayaan natin ang ating giving. Amen? So malaking tulong po yan. Malaking tulong po yan. Pero kaya mga kapatid, bumalik tayo. Tayo, Diyos may mayaman sa pagpapatawad. Kapag tayo nasa kasalanan, humingi ng tawad, manumbalik. Dahil napakahalaga niyo, bakit? Kawawa kami pag hindi kayo na-revive. Kaya pastor ay nakakadaliti mag-preach, bakit? Pag hindi ka na-revive, apektado ang tithes. Amen? Pero huwag sana ikalalakan nyo ng ulo yan. Dahil kung hindi ka magpapagamit, ang Diyos ay may gagamitin kapalit mo. Amen? Kaya privilege na ikaw ay giver. Biyaya na ikaw ay nakakapagbigay. Hindi dapat ikinalalaki ng ulo na siya ay giver. Na kung hindi ko, dahil, etc. No! Kahit wala ka, ang Diyos ay may gagamitin. Baka mas magaling pa sa iyo. Tama? Privilege lang na tayo nakakapagbigay. Dahil kanya nga yan eh. Okay, number 3. Not only primary address of tithing, problems, why not tithing. Then number 3, yung protection of tithing. 3 verse 10 and 11. 3 verse 10 and 11. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Unang protection, yung nakatira sa bahay. Amen. Hindi magiging kasimpayat ni Romel. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Aba, mag-tithes ka. For protection na ng Diyos ang iyong business. Amen? Amen. Kung ikaw ay mayroong farm, may mga halamanan ka, aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa iyong lupa. Ni malalagasan man ang buhok dahil wala na. Ano? Ni malalagasan man ang bunga. Sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, talagang ikaw ay under God's protection. Siyempre, hindi pababayaan ng Diyos ang giver. Amen? Ayan naman yan, no? Aircon lang ng aircon, di mo nang bibigay. Nako. So, kailangan na lang sakay sa jeep, di mo nang bibigay. Ina ng di naman nabi. Bananang ba, di naman nabi. Nga siya lipong magbabarik nakakaasar yon. Yung barik ng barik, di mo nabili ng pulutan. Nakinabang ka lang sa Diyos, di ka naman marunong magbigay sa Kanya. Masamang itsura yan. Amen. Ayoko sumigaw. Magbabait ako. Amen. Ako iniwala ko, may malambot na puso, masasakit na to. Pag hindi ka nagtatapat, masakit na to. Ayan, salita ng Diyos yun matalas. Nagaya ng tabak na may talim magkabila. Then 2 hanggang chapter 2, verse 1 hanggang 3. Tingnan nga natin yun, di ko napalagayan diyan. At ngayon, o kayong mga sardote, ang utos na ito sa inyo. Pati mga sardote. Kung hindi nyo didinggin, at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kalwalatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo. At ay susumpay ng inyong kapalaran. Yan. Ito ba ang palad ko? Yan palang masamang kapalaran ay hindi yan Ang Diyos pa rin pala ang author niyan. Bakit? Hindi ka nga tapat At aking susumpay ng inyong kapalaran. Para kang Victor Wood. Kay lupit ng kapalaran.
laging sawi na lamang. Ako'y nakikinig isang araw kay Victor Wood. Kasarap pakinggan ng mga kanta na Victor Wood. Ako'y nabe-bless nang isang araw ay nasa office. Paborito kasi yung mga nganta Inabot nyo ba yon? Pagsanganta talaga ng boss ni Victor Wood. More chance to break my heart. Giliw na giliw ako Para akong hinahalina Pagsaganda naman ng boses ni Victor Wood talaga. Walang sinabi yung mga singer na yan Pakinggan nyo. Ewan ko. Sino abot ito kay Victor Wood? Di ka ba ganda kumanta si Victor Wood? Ay kahoy Yan ang kumanta ng kay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang, kay hirap ng umibig, kung masasawirin. O pag-ibig, maawa sa aking. Masama yung kapalaran pag hindi ka nagtatapat sa Diyos. Amen? Hindi ka futuristic. Hindi promising ang iyong bukas. Kung ngayon ay hindi ka nagtatapat sa dapat mong pagtapatan. Ako'y magsusugal. Alam niyo ba ang sugal na kayho? Sino dito nakaabot ng kayho? Pusoy. Sino dito magpupusoy? Parang katulad din yan ng tong-it Baka yun ang natutunan nyo Alam niyo ba, halata mo na ikaw ay talo pagdating pa lang ng baraha. Walang maganda Kumbaga sa madyong mamimirmis ka na lang na mamimirmis. Bakit? Masama ang imbonada. Walang future. Alam mo, ang Kristiyanong di giver, walang future yan. Are you with me? Tama ba? Kahit nga sa pag-aalaga ng aso o ng baboy ng kabayo, naku naman, ang binti ng baboy. 1 inch. May nabasa ko sa Facebook. Pinicture doon. Akala ko pa naman makakabayad ako ng utang. Dahil ng anak. Pagkakapicture yan, ang liit ng biik na didi. Ay, sa hilig ko ganyan mapatawa sa gayaan. Ako napakababaw ng kaligayahan. Nakakita ko yung pango. Yan daw matakaw sa kape ay tatangos ang ilong. Kaya nilagyan ko agad ng caption. Ako'y magtatakaw na ng kape. Mamaya't mayain ko na ang inom. Ako'y mababaho ang kaligayahan Dali kong mapatawa. Ng aking anumang asawa, patawa na ako. Wala. Sabi pa sa akin ako hindi na natatawa sa mga pinagsasabi mo. Amen ba? Maganda ang iyong bukas kapag ikaw ay giver. Gusto mo ng bright future? Be giver. Be giver. Actually, tithes is not giving. Out of 90%, doon pa tayo nakuha ng ganang atin. Pastor, ang dami ko pangailangan yun nga. Sabi nga ng talatay, subukin niyo ako. Subukin niyo ako. Amen? So, protektado. May protection ng Panginoon. Yan ay sabi, hindi ka sasakmalin ng maanakmal. Ang yung ating binasa kanina. So, Panginoon bahala sa iyo. Bakit? Hindi ka pababayaan. Pag ikay pangako ng Bible yun. Protektado ka. Protection of tithing. Then yung mga, balik nga tayo sa chapter 2 na binabasa natin. Kung hindi nyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyo mga upang bigyan kalwalatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpay ng inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagat hindi nyo inilagak sa inyong puso. Verse 3. Narito, Kuya Boy, aking sisirain ng inyong binhi.
At magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha. Tayo lang pala ating katapat. Sa makatwidbagay ng dumi ng inyong mga kapistahan at kay pawang ilalabas na kasama niyaon. Hindi maganda ang buhay. Amen. So magbigay na po tayo ng ating tithes. Amen. Students, magbigay tayo ng ating tithes. Mga professional, magbigay tayo ng tithes. Pastor, malaki na sweldo kayo, nakakapanghinayang. Ano nga panghinayang? Ay ba, the bigger you gave, ibig sabihin, mas malaki ang binigay sa iyo ng Diyos. Mas malaki yung pagpapala. Then number 4, promotion by tithing. Promotion by tithing. Hindi ka lang protected, ikaw ay promoted. Doon pala sa verse 10, ando na yung idea ng promote eh. Tingnan nyo. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Nasubukan nyo na ba ang Panginoon? Ang taong galing magsapalaran, titingnan kung tatama talaga ito nga ay numero. Ang taong nagsasapalaran eh. Ako kayo maibig ni sis. Bahala na. Kung hindi, edi lubid. Malay mo. Ang taong nasugal eh. Pero ba hindi mo subukan ng Diyos? Amen? Ay pag sa tao, sugal yan. Pero pag sa Diyos, sigurado yan. Tama ba? At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tunay gayan. Pagka ikaw, believe ka sa sarili mo. Ikaw ay believe sa sarili mo eh. Ibig sabihin, mas magaling ka sa Diyos. Diyos na may sabi niyan. Tama ba? Tanyo, hindi na kayo believe. Dahil pa kayo honor. Talaga, yung mga naabot ko mga nganta eh. I believe for every drop that falls away. I believe that somewhere for I believe. Wala, sinura honor. Daig si Victor Wood. Sawi ang kapalaran, siya I believe. Pero walang himala. Kapaniwalang I believe, pero walang himala. At ihuhulog ko sa inyo. Ay proven ko yan. Proven ko yan. Nakakatuwa nga naman ng Panginoon. Hindi ka nga pinagkukulang eh. Amen? Kaya sa utoy namin, tinuturuan namin. Utoy, papaberti sa iyo, magkano sa Panginoon dyan? Magandang bata pa lang, tinuturuan na. Amen? Verse 12. Sige, tuloy natin. Minum wala rinin yung aking binabasa. Okay. Sige. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalat. Yun. Di ka. Ang bansang Israel, kapag kayo'y nanumbalik, nagsisikip, bumalik sa Diyos at manumbalikin niyo ang tithing, tatawagin kayo ng lahat na bansa na napakaswerte. Amen? Bakit? Ay bumibili ng bilog-bilog at New Year na. Diyan? Nakadepende sa palat. Pag sinabing mapalat, ay ginaling. Talagang pinagpala. Amen? Isang araw, titingala yung Kuya Boy. Puno na lang ka. Hindi ka? Don Boy. Okay. Hindi na ngayon narito, Don na, Don. Amen? Si Makmak, isang araw, Don Makmak. Ba, hindi malabo? Ay, may business eh. Tapos nagbibigay ng tithes and offering. Regular yan. Napaka-potential, bright future. Hindi talino ang bright future. Merong matatalino, wala rin nangyari. Hindi yung kisig, wala rin. Merong nga matangkad namatay lang sa pagmumotor. 6-footer nga, namatay sa pagmumotor. Bakit? Nung nag-dribble ay lula.
Di ka? Mayroong nakakita ko ng gera. Kagwapo ng nabaril. Patay tangos pa naman ang ilong. Sayang yung ilong, nabaril lang. Patay. Nakakita mo na akong pango, nabaril din. Pareho lang. Yung palang pango at batangos, pareho nababaril. Kaya ang bright future, hindi siya yung asset. Buwisit yan pag hindi ka giver. Ang giver ang potential. Kaya si Eric, isang araw doon, Eric. Bakit? May-ari ng sorbetes. Ano? Yan ay magsusorbetes. Si Rosemary, masipag yan. Magbigay lang kayo, maging tapat lang kayo. Samahan mo ng sipag at pagtatapat sa giving. Abay, pag hindi ka naman pinagpala. Bakit? Biblical ang sipag. Ang Diyos ay galit sa tamad. Masipag ka na, tapat ka pa magbigay. You have your bright future. Abay, hindi tayo papalya dyan. Salita ng Diyos yan Amen? At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalat. Halimbawa, ilang membro meron ng ang God Disabled Baptist Church? Tatawagin si Rani sa lahat ng membro ng God Disabled, pinagpala sa ngipin. Bukod kang pinagpala. Amen? Tama ba? Kasarap ka na iniaangat ng Diyos. Dahil ikaw ay giver. Tapos si Pastor Benabante, ganong iniangat siya? Ang daming mga misinterpretation sa kanya. Mga maling pakutsada. Meron pa daw nag-quit sa kanyang sasakyan na mamahalin. Ay 14 million naman ang isa. Sasakyan ay gabukin. Ang sabi, kung sa mission na lang inilagay. May nagsulat, ay nagalit. Akalain mo naman yun. Yun napakabait. Sabi niya, sinulatan ako, hindi niya alam na ang allotted ko sa mission, personally, ay 12 million. Alam mo sa mission, nakakapagbigay si Pastor Benabante ng 12 million. Kanya lang yon. Bakit? Pinagpala ng Diyos. Amen? Alam niyo ba si Colgate? Close up na ngayon. Amen? Si Colgate, Christian ang may-ari niyan. Sabi niya, Panginoon, pagpalain mo lang itong product na ito. Magbibigyan ko ng 20%. Pinagpala, 30%. Alam niyo ba, nabaliktad na, sabi yung kwento, kanya ngayon ang 10%, 90% na sa Panginoon. Yung KFC, tama ba? KFC nga ba yan? Baka McDonald's. KFC, yan din ay Christian din. At the more na sila yung nagbibigay, the more na pinagpapala ng Panginoon. Alam mo, sa totoo na mga kapatid, pag hindi ka naniwala dyan, nakakaawa ka. Nakakaawa ka. Dahil ang Diyos hindi nalulugod sa walang pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Anything that is not of faith is sin. Amen? Then last, I believe not only primary address of tithing, problems why not tithing, protection of tithing, promotion by tithing, and praises to God through tithing. Kapag mga kapatid, ang Diyos ay maluluwalhati sa ating mga pagtatites. Amen? Hindi ka na babasahin 1:11 to 14. Balik na lang tayo doon sa 10. O chapter 2, verse 2 muna. Tapos 3, verse 10 and 11. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kalwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo. Mga kapatid, mahirap po pagka ang Diyos ay hindi niluluwalhati. Amen? At ang tithing, nagluluwalhati yan. Bakit? Ay ba't kapag naman gagawing mapalad kung ang Diyos ay hindi natuwa? Tama ba? Ba't ka pa naman iaangat kung ang Diyos ay hindi natuwa sa iyo? Sabi nga ng Panginoon, ang humahamak sa akin ay kanya nga hamakin, ngunit yung nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. Kung kaya nga't ikaw ay ginawang pagpapala,
dahil natuwa ang Diyos, nalwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Kaya wag nating ipagkait yung hindi naman atin. Amen? Students, pag binigyan ka ng baon, 50 pesos, wag mo nang galawin ng 5 pesos. Sa Panginoon na yun. Ako nga, pag nalilito ako, kasi karamihan nakakalito ang ginagawa ko, labis na. Nilalabisan ko na. Baka sakaling without any intention ay magkulang ako. Di, para ako pa naman, napakamalilimutin ha. Ang ginagawa ko, nilalabisan ko na. Para siguradong hindi ako nakanakaw. Are you with me? Kung hindi nyo ditingin, okay, pagdating doon sa verse, nasa na yan, sinasabi ko, balik tayo sa Malakay chapter 3, verse 10. Sabi diyan, at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, bakit bibigyan ng pagpapala? Kasi nalulugod siya. Kaya ba'y kinalulugdan ng Diyos? Amen? Sana, sa lahat ng naikinig, na anak ng Diyos, magbigay tayo ng tithes. In fact, balikan natin, hindi lang tithes ang ninanakaw, maging offering. Bigay natin ng verse 11, tingnan natin ng verse 11, magtatapos na ako. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ng mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas na parang sabi ng Panginoon. Another, yun ay ebidensya na tayo kaya pinoproteksyonan, natutuwa ang Diyos. Amen? Verse 12, baka may verse 12 pa. Tingnan natin ang verse 12. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag maligaya ka sa Diyos, liligaya ka. May kanta rin yan. Sa piling ng iba. Lagi. alam ni Joy yun Imelda Papi niyo. Ano nga? Sa piling, kung liligaya ka. Kaya mga kapatid, kung sa piling ng Diyos ay maligaya ka, liligaya ka. Amen. Tingnan natin ang verse 13. Ba meron pang ligaya dyan? Ano sabi ng yan? Ang inyong mga salita, okay, hindi na. So, doon makikita natin mga kapatid na mga positibong bagay, kaya yun ay positibo, maganda ang iyong echo. Amen? Kung anong itinanim, yun ang aanihin. Ay Diyos pa. Nagtanim ka sa Diyos ng pagtatapat, ay siya pangahamunin mo. Ay siya nga'y tapat. Ay siya nga'y napakahusay. Ay, we cannot outgive God. Tama ba? Kaya tuloy lang ninyo, yung mga nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng offering, ng first fruits, tuloy lang. You have your bright future. Ay lalo pa pagdating sa hukuman ni Kristo. Dito sa lupa, maikinabang tayo. Alam nga naman tayo ay bigay giver. Alam nga naman ikihusgahan ng Diyos. Alam nga naman ikimurahin ng Diyos sa bema of Christ dahil giver. Okay, ito natutuwa. Ako'y naniniwala, ang giver, masaya ang Diyos habang nasa lupa pa lang. Lalo na pag nasa kabilang buhay. Amen? Ang tanong ko lang, kayo ba talaga nagbibigay ng tapat sa Diyos? Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos